Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon, at sa lahat ng nagmamahal sa Diyos, ang lahat ay nagiging mabuti. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay nating isang hating gabi, isa sa inyo'y nagpunta sa isa ninyong kaibigan at nakiusap. Kaibigan, pahiram muna ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay. Huwag mo akong gambalain. Sarado na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng kahit ano. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makakatagpo. Kumatok kayo at kayo pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung ito'y humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kayong mga masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong ama na nasa langit, na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay goodness. Bago po tayo magpalalim sa ating refleksyon ngayong araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan. Huwag niyo pong kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po, samahan niyo ako sa pagiging online missionary at media evangelizer sa pamamagitan ng pagsishare ng videong ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan at lahat ng mga kakilala sa social media, para sama-sama nating ipahayag ang salita ng Diyos, lalo na ang kanyang mensahe ng pag-ibig at pag-asa. Mga kapatid, God is good all the time. And all the time, God is good. Mabuti ang Diyos. And God is a God of goodness. Yan yung binibigyang diin dito sa ating gospel ngayong araw na ito. Pero siguro sinasabi sa atin or sa ating karanasan, kung ang Diyos ay talagang mabuti, bakit merong evil in the world? Bakit merong kahirapan sa mundo? Bakit ganito, ganyan? Ang dami nating nakikitang hindi maganda. Ang dami nating napapansin hindi magandang pangyayari. At kumbaga parang taliwas dun sa pananampalataya at paniniwala na mabuti ang Diyos. Minsan sa sarili nating buhay, minsan meron tayong mga hinihingi sa Diyos, balit iba yung nangyayari. At madalas pa nga, ang Diyos ang absorber ng ating mga paninisi, absorber ng ating mga frustrations, no? Especially kapag kami mga hinihingi o dinadasal tayo na hindi napapasa atin o kaya iba yung napupunta sa atin. Mga kapatid, pakinggan muli natin itong ebanghelyo na nagbibigay sa atin ng assurance that God is indeed good. Our God is a God of goodness. Hindi nais ng Diyos na mapahamak tayo. Yan ang Diyos na ipinakilala sa atin ni Jesus. Hindi nais ng Diyos na tayo ay malayo sa Kanya. Sabi rito sa ating gospel, kung kayo may kaibigan, di ba? Minsan tayo rin mismo nangungulit, no, sa mga kaibigan, lalo na kung tayo ay may matinding pangangailangan sa buhay. Kakatok tayo sa pinto at minsan hindi tayo pinagbubuksan. Sabi ng Panginoon, no, hindi ka man pagbuksan dahil sa inyong pagkakaibigan, pero pagbubuksan ka dahil sa iyong kakulitan. Mahalaga yung kakulitan minsan.
kukulitin natin ang Diyos. Kung feeling natin minsan hindi tayo pinagbubuksan ng Diyos, kapag tayo nangulit sa Kanya, pagbubuksan niya tayo. Pero sa tamang panahon. Mga kapatid, minsan may mga hinihiling tayo sa Kanya. Kapag hindi binigay, ibig sabihin hindi makakabuti sa atin. Kapag medyo nadidelay, tumatagal, ibig sabihin matuto kang magpasensya. Iba ang panahon ng Diyos. Alam ng Diyos yung tamang panahon. Siya ang Diyos. Minsan kasi pag tayo nagdarasal, sometimes we play like gods, na tayo ang Diyos. Na gusto natin, tayo yung masusunod. Magdadasal tayo pero, Lord, ganito, ganyan. Sa araw na ito, sa oras na ito ibigay mo, ganito, ganyan. We give conditions to God. Na parang bang tayo na yung nagiging Diyos. Nagpapalit na tayo ng pwesto. Tayo na yung Diyos, siya na yung tayo. Mga kapatid, napakahalaga ng humility sa paglapit sa Diyos. Napakahalaga, no? Na matuto tayo na lumapit sa Kanya na may kababaang loob. Because yun yung nais ng Diyos sa atin. Minsan, may mga itinuturo sa atin ng Diyos na hirap nating matutunan, especially that humility, that acceptance. Kaya nga dito sa ating gospel, binibigyang diin, no? Sabi doon, kayong mga tatay, kahit gaano kasabang isang tatay, kapag humingi ang anak, no, ng itlog, bibigyan mo ba ng alakdan? No? Humingi ng isda pero bibigay mo ahas? Hindi naman, di ba? Kahit nasabihin natin masamang tatay, pero nagbibigay ng mabubuting bagay sa kanyang mga anak. Kahapon itinuro sa atin ni Jesus yung napakahalagang dasal to call God as a Father, our Father who art in heaven. No? Kaya nga, ang Diyos ay isang mabuting Ama. Sometimes siguro we have an experience of, a bad father na, well, let's look at the reality na hindi lahat talaga ng tatay ay mabuti. May mga tatay na hindi mabuti sa mga anak, and that is a reality. Pero sinasabi rito sa ating gospel that God is a good Father, is a providing Father, na ang Diyos ay tatay natin, pwede nating lapitan, hingin ang ating mga pangangailangan ng may pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. At sabi rito, hindi tayo i-refuse ng tatay, lalong-lalo na kung alam ng tatay kung ano yung mabuti sa atin. Kapag humihingi tayo sa Kanya ng isda, hindi niya tayo bibigyan ng ahas. Kapag humihingi tayo ng itlog sa Kanya, hindi niya tayo bibigyan ng alakdan. Laging nais ng Diyos ang mabuti sa atin. Kaya nga, baka naman ang hinihingi natin sa Diyos kung bakit hindi niya ito binibigay. Baka naman ang hinihingi natin sa Kanya ay alakdan. Baka nang hihingi ka ng maraming kayamanan, pero itong maraming kayamanan na ito ay para palang alakdan, no? Na kapag tayo ay inisting, no? Kinagat nito, ikamamatay natin. O baka naman ang hinihingi natin ay ahas. Baka akala mo yung katanyagan o yung posisyon o kung ano pa man na hinihingi natin, akala mo ay isda. Yun pala ahas. Kaya hindi tayo bibigyan ng Diyos ng ahas. God knows what is best for us. Huwag nating hayaang tayo yung maging Diyos at ang Diyos ang tayo. Let's always discern kung ano yung God's will. Because God is a God of goodness. At palagi yung mabuti ang gusto ng Diyos para sa atin. Kaya kapag nagdarasal tayo, hindi kung ano yung gusto natin. Hindi kung ano yung plano natin. Ang plano ng Diyos. At kung ano yung gusto ng Diyos. At kung ano man na mangyari sa buhay natin, napakahalaga. Lagi nating tatandaan, for those who love God, everything turns into good. Sa taong nagmamahal sa Diyos, ang lahat sa kanyang buhay ay nagiging mabuti. Kahit yung mga frustrations, kahit yung mga kabiguan, kahit yung mga bad experiences, kahit yung kawalan, kahit kamatayan, lahat ng ito magiging mabuti para sa taong nagmamahal sa Diyos. Because he believes or she believes that God is good all the time. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming makita kung ano ang mabuti, sapagkat Ikaw lang ang mabuti. Madalas hindi namin alam kung ano talaga yung makabubuti sa amin,
kaya kami napapahamak. Subalit nais mo, kalooban mo na kaming lahat ay tunay na malagay sa mabuti. Gabayan mo po kami, tulungan mo po kami. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.